Pakita namin sa inyo kung paano ginagamit yung shocks body remover installer. Pag malambot lang, pwede mo nang diinitan, pero yung ganyan ito, yan lang. Kaya niya ikutin kahit hindi siya ininitan. Okay. Ganun kaganda pag meron kang shocks body remover installer. Pero pag matigas talaga, pag ikot mo, medyo matigas, mas maganda, mas recommend talaga initan. So, pumili kayo nito, mapgas or kung ano man panginit, tapos initan nyo paikot dito. Hanggang sa masunog niya yung pinaka-loctite niya sa loob. Kasi normal kasi may loctite ng mga ganitong mga klaseng mga shocks. Kaya matigas siya tanggalin. Tapos nun, yun. Tatanggal mo na siya. Napakadali lang nito gamitin. Napaka-convenient kung meron ka nito. So makita nyo yun, may loctite siya na yan. Ito yung mga bakat ng loctite. So ito yung nagpapatigas sa kanya. Remover at installer, pero napaka laking ginawa ang naibibigay nito doon sa gumagawa ng mga rear shock, lalo sa mga YSS. Ipapakita naman namin sa inyo paano siya tanggalin yung oil seal nito na hindi natin tinutungkab. Okay, so gamit ang tools natin na mabibili nyo sa amin. So gamit itong ating tools na to. Recommend namin siya na initan mo muna itong labi na to. Mas maganda initan mo muna para lumambot. Initan lang natin. Sakto-sakto lang to sa YSS, pero hindi ko to gagamitin kasi magasgas. Meron naman kaming gamit, so ito na lang gamitin ko. So yun yung trabaho nito. Shoot dyan, siya yung mag susupport nitong ating shocks body para hindi siya lumusot or hindi mo na kailangan ng iba pang mga attachment. So patong mo lang. So pasok natin itong ating shafting. Ay may siya para tayo ibang adapter. So ito yung gamitin ko kasi pangdugtong lang naman. So i-align mo lang na naka-parallel sa dito. Yan, tapos preso na natin. So yun, tanggal na yung pinaka washer niya. Tatlo yung mahulog eh. So pangalawa yung oil seal. Pangatlo yung pinaka rubber damper, saka support dito sa ilalim. Ito na yung ating shocks body natin na tanggal na yung pinaka oil seal niya. So tinulak natin ganito gamit ang hydraulic press. So hindi na kailangan tutungkab o sisilsilin. So hindi na kailangan. So ito na lang yung mga tools natin na binibenta. Pwede kayong mag-avail nun para maiwasan yung tungkab. Okay? So ito yung natanggal doon. Una itong pinaka spacer na to. So nakaupo yan doon. Kasi ito yung pinaka rubber bump niya. So nakaganan yan. Tapos oil seal. Tapos itong pinaka washer. So sa ibabaw. So ito yung mga natatanggal pag ipipress mo. Okay. So ngayon, ito naman yung trabaho nito, yung pangbuka. So kailangan natin ibuka yung pinaka lip ng ating YSS kasi yan masikip siya, hindi mapasok yung ating oil seal. So masikip siya. So kung maglagay tayo ng bagong oil seal, mapupwersa siya. Okay, sisira. Magagasgas yung ating oil seal, so possible mag-leak siya dahil sa pagpwersa. So ngayon ang kailangan natin is ibuka siya, itong part na to. Gamit pa rin natin itong support. Yan. Gamit natin yung pambuka para mag-expand yung pinaka niya, yung labi niya. Ang pinaka purpose nito is para lang pumasok yung ating oil seal na maayos, so hindi mag rarab or gagaskas dito sa kanyang labi. Hindi naman kailangan sobrang laki ng pagbuka. Papasok lang ng safe yung oil seal, okay na, sapat na. Okay. So yan. Na kailangan meron kang gauge nito hydraulic na to. So papakiramdaman mo lang, mas okay pa yung pakiramdaman mo kaysa magtingin ka sa gauge kasi baka may error yung gauge, madisgrasya pa yung gagawin mo. So yun. So titingnan mo lang. Titingnan mo yung labi, yung expansion niya pag nag-press ka, at saka mas maganda pakiramdaman mo dito. Hawak ka dito sa area na to, maramdaman mo kung nabubuka niya or natutulak niya. Yan, nabuka na siya. Yan, konti lang. Konti lang ang kailangan ibuka niyan, hindi na kailangan sobrang laki. Okay? So check mo ulit. Check mo kung papasok na tong ating oil seal, kung nang maayos. So yun, maluwag na may pasok yung ating oil seal. Okay? So ngayon, kung halimbawa pagbalik naman, kasi ito sample lang naman to, itong gamit natin na notice pang sample lang to. So una ibabalik itong ating rubber bump.
Yun. Malambot lang to. Normal malambot na ipasok yan. Okay. Basta ano siya ng maayos. Basta press siya ng maayos. So, dali siya ipasok. Sunod, oil seal. Kung halimbawa, hindi mo mailapat ng maayos yung oil seal, pwede mo siya i-press. Sama mo tong washer niya. Then, pwede na rin ito gamitin mo pang press. Kasi malambot lang naman yan. So, ito, pakaramdaman mo lang yung daliri mo, dulong daliri mo. Idikit mo lang dito sa in-between itong ating shocks body tsaka yung press mo. Kasi doon mo maano kung bumababa pa ba siya o hindi na. Ayun, kagaya nito, wala na siyang ibinababa. So, sakto na yan. Okay na yan. Next naman is, ititikom na natin siya, ganito. Para ma-seal na yung pinaka-oil seal niya. Gagamitan natin ito para, ito is pambilog. So, ibibilog niya yung, so, ikot mo lang to, ganyan, paikot. Yan. So, tingnan mo yung ano kung medyo nakalapat na ba yung labi. O pagka ganyan case, okay na yan. After nung mabilog siya, kailangan na natin siya itikom. So, ito yung gamit natin pantikom to. Okay. Bago natin gamitin itong pantikom, kailangan ilagay natin itong ating shafting. Pasok natin yung shafting natin. So, ito pang sample lang talaga natin to kasi kailang baklas na rin to kasi. Kaya medyo may konti na siyang crack dito sa labi niya. So, ang kagandahan nitong ating pang T-com is mayroon siyang silk lining. So, may butas siya. Sakto lang siya doon sa pinaka piston shaft natin. So, pag press natin sa kanya, titikom siya na hindi siya tatabingi. So, kung wala kasi itong alignment sa gitna, itong ating shafting, saka walang butas, pwede siyang tatabingi. Ganyan. Ganyan. So, hindi siya safe. Kaya gumawa ako ng alignment. Kaya ito yung purpose nitong ating butas. Okay? So, in-enhance natin yung design para dun sa maging convenient at maiwasan yung problema. Okay. Yung ganitong trabaho, hindi na kailangan titingin kayo sa pinaka gauge kung ilang tons yung kailangan niya. So, wala na yan. Ang kailangan mo lang is kapain mo lang, pakiramdaman mo. Mas maganda yung gano'n kaysa mag-base kayo sa gauge. Tapos, pag may error yung gauge, hindi siya accurate, so magkakaproblema kayo lalo. Or masubrahan mo, tingin ka na tingin ng gauge, yun pala, wasak na siya. So, yun magiging problema. So, ituturo ko sa inyo yun. Easy way, yung maiwasan yung mga ganun. Pakiramdaman mo lang. So, yung daliri nyo, i-touch nyo dito sa in-between itong ating pang T-com, tsaka yung ating shocks body. So, maramdaman mo kasi doon kung bumababa pa siya or hindi na. So, pagka alam mo, patigas na siya, ihinto mo na. Kasi sunod doon, ay sira na siya. So, yan, ito, nag-touch na yung ating hydraulic jack spindle, tsaka ating pantikom at ating shocks body. So, dikit mo nung daliri mo. So ngayon, maramdaman ko na matigas na yung aking pagtulak ng hydraulic handle. Then, wala nang ginagalaw halos yung ano. Wala na, hindi na gumagalaw. Okay? Pagka ganyang case, tigilan mo na. Hinto mo na siya. Check mo, manual check mo siya. Mas maganda. Visual check mo yung status ng ating labi ng ating YSS. So, yan. Kung mapansin mo, nakayuko ng ganyan, di ba? Yan o. Ang sunod naman natin na process nito is payakapin natin tong pinaka labi na to dito sa pinaka washer. Ngayon, pa-flat natin. So, ang gamitin mo itong likod. Kung makita mo yung likod niya, yan o. Flat dito, tapos mayroon siyang jumper para hindi matamaan yung pinaka kumbok naman dito. So, gumawa na kami ng mga ganong measure. So, para maiwasan yung masira, matutulak yung ating washer. Ito, alignment. Okay, so pakiramdaman mo lang siya na hindi na siya bumababa at saka medyo tumitigas yung handle. Okay na. Check ulit. Para sa akin, matigas na tong aking yung handle ko, tapos hindi na siya gumagalaw. So, tanggalin mo siya. Silipin mo ulit para double check. So yan yung labi niya, nakalapat na siya, yan.
Pero kung kulang pa para sa'yo, pwede mo pa to i-press ulit. Okay? Depende dun sa'yo. Kasi ikaw yung gumagawa. I-observe mo siya. Pag mayroon ka nito, peace of mind talaga. So, napaka-smooth gumawa ng YSS.